Ang lupa nila ay ancestral land. Sakop ito ng IPRA o Indigenous Peoples' Rights Act. Pagmamayari nila ang lupa, paraan ito para mapangalagaan sila. Anong nangyari? May bumibili ba sa lupa nila? Bawal ito. Para lang ito sa pamilya nila at kanilang pamayanan. Nasa isip ko mga ito habang naglalakad, papalapit sa kubo ni Tatay Nestor sa di kalayuan. Magandang araw po, Tay. May ipapakita raw po kayo? Ito ang katibayan na sa amin ang lugar na to. Hindi pwede itong ikwari. Halata sa boses ni Tatay ang galit. Mahal niya ang lupa nila. Nasaan po? Iniabot niya sa akin ang kanina pa niyang pinugbuksang dala-dala na nakabalot sa ilang patong na tela at plastic. Ganun ito kahalaga. Sa loob-loob ko, para ibalot ito ng paulit-ulit. Sabi na nagbigay nito, ito raw ang magsasabing amin ang lupa. Nandito kami matagal na. Amin ang sityo na ito. Pwede ko po bang makita? Ikaw lang ang pahawakin ko niyan. Hindi ko mabasa pero matagal na yan sa akin. Diyan nakalagay pati larawan ko. Sabi niya habang iniaabot sa akin ang makapal-kapal na mga pahina. May nangingilid na luha sa mata ni Tatay. May ingkit sa bawat binibitawan niyang salita. May ilan na kasi nakapagbenta ng lupa. Sa pilitang binili ang ekta-ektarang lupain na napakamurang halaga. Nasa 20,000 piso. Para sa may nakatanim at kung wala namay, mas mababa pa. Wala silang nagawa. Binakuran na ang daraanan nila. Napilitan na rin sila tanggapin ang alok na halaga. Binaklat ko, makapal nga. May ilang pahina akong binasa. Tinignan ko si Tatay. Tama siya. Kanila ang lugar na to. Tagapangalaga sila ng lugar na to. Ang lahat ng narito ay nagmula sa lupa. Pagkain nila, gamot, lahat, pawang biyaya ng lupa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Tatay na may titulo ang lupa. Para sa lupa nila, ang Certificate of Ancestral Domain o yung isa pang Certificate of Ancestral Land. Itong hawak niya ay hindi titulo. Isa itong thesis na nagsabing nabuhay sila rito, umiral sila rito, may pamayanan sa lugar na to, at sila ang tagapangalaga sa lupa. Tayo ang pagmamayari ng lupa. Tama si McLean. Paano ba natin naaliin ang isang bagay na mananatili kahit wala na tayo? Ayan. Ito lang po yung perspective ni Marcus. Free